Isang nakakagulat na detalye ang lumabas mula sa loob ng Boston at mabilis itong naging usap-usapan sa buong NBA community. Sa kabila ng pagiging bagong salta sa koponan, sinubukan ng bagong acquired na sentro ng Boston Celtics na si Nikola Vucevic na bilhin ang iconic number siyam jersey ni Derrick White sa halagang $5 milyon. Ngunit malinaw ang sagot ni White, hindi sapat ang pera para bitawan ang numerong may malalim na kahulugan sa kanya. Ayon kay Derrick White, ang number siyam ay hindi lang basta numero. Ito ang paborito niyang numero at simbolo ng koneksyon niya sa lungsod ng Boston at sa mga tagahanga ng Celtics. Dagdag pa niya, tuwing tumitingin siya sa paligid ng arena, kitang-kita niya ang mga fans na suot ang kanyang jersey, lalo na matapos ang isang makasaysayang championship run. Para kay White, ang number siyam ay bahagi na ng kanyang identidad bilang isang Celtic, kaya kung may presyo man ito, sinabi niyang $10 milyon ang kailangan para kahit dito man lang niya pag-isipan. Kung tutuusin, hindi rin naman gipit si White. Sa buong karera niya sa NBA, nakapag-ipon na siya ng humigit kumulang $80 milyon. Pero sa sitwasyong ito, malinaw na hindi pera ang sukatan. Mas mahalaga para sa kanya ang respeto, legacy at ang ugnayan niya sa fans at sa championship culture ng Boston. Sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na sa NBA, may mga bagay na hindi basta nabibili, kahit gaano pa kalaki ang alok. Kayo mga idol, tama lang ba ang desisyon ni Derrick White na tumanggi o kung kayo ang nasa posisyon niya, papayag ba kayo sa ganitong halaga? Samantala, lalong lumilinaw ang direksyon ng usapan sa Milwaukee. Sa isang tapat at diretsahang pahayag, inamin mismo ng franchise star ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo na bukas siya sa posibilidad ng pag-alis kung hindi na kayang makipagsabayan ng koponan para sa kampeonato. Ayon kay Giannis, malinaw sa kanya kung ano ang tunay niyang layunin sa NBA at iyon ay ang patuloy na manalo sa pinakamataas na antas. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Giannis na mahal niya ang Milwaukee at nais niyang manalo ng panibagong championship kasama ang Bucks. Ngunit kung darating ang panahon na hindi na ito bahagi ng plano ng organisasyon, handa raw siyang mag-isip ng ibang direksyon. Para kay Giannis, ang pagiging loyal ay mahalaga pero mas nangingibabaw ang hangaring manalo habang nasa prime pa siya ng kanyang karera. Sinabi nga ni Giannis na, "You're not okay with staying in Milwaukee and never having that feeling?" No. I want to win, but the most important thing, I want to win a championship with the Milwaukee Bucks. And if that's not on the table or in the plans, so that's when you kind of like, okay, maybe I gotta pivot because I really want to win. ang pahayag na ito ay agad nagbukas ng diskusyon sa buong NBA. Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang simula ng isang malaking pagbabago sa Milwaukee o isa lamang itong malinaw na mensahe para sa front office na palakasin pa ang roster. Sa edad at antas ng laro ni Giannis ngayon, malinaw na hindi niya kayang sayangin ang mga natitirang elite years niya. Sa huli, isang bagay ang sigurado, kapag nagsalita si Giannis tungkol sa championship at direksyon ng team, may bigat ang bawat salita. Kayo mga idol, tama lang ba na unahin ni Giannis ang panalo kahit nangahulugan ito ng pag-alis o dapat ba siyang manatili at hintayin muling makabuo ang Bucks ng championship roster? Samantala, yari ngayon si DeAndre Ayton. Isang biglaang balita ang yumanig sa kampo ng Los Angeles Lakers matapos pansamantalang ma-detain ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton nitong Martes sa Linden Pindling International Airport sa Bahamas. Ayon sa ulat, isinailalim si Ayton sa investigasyon dahil sa hinihinalang pagdadala ng maliit na halaga ng marijuana, bagay na agad nagdulot ng pangamba sa mga tagahanga ng Lakers. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng kampo ni Ayton ang sitwasyon. Ayon sa kanyang abogado na si Devard Francis, hindi pagmamay-ari ni Ayton ang nasabing marijuana at ito ay umano'y natagpuan sa bag ng ibang tao. Dagdag pa rito, wala pang malinaw na opisyal na pahayag kung kailan siya tuluyang i-release dahil patuloy pa ring sinusuri ng mga autoridad ang insidente base sa mga ebidensyang nakita sa lugar. Sa kabila ng kontrobersya, may kaunting magandang balita para sa Lakers. Sabado pa ang susunod na laban ng koponan, ibig sabihin ay may sapat na oras si Ayton upang maayos ang kanyang sitwasyon, makabalik sa team at magpakondisyon bago muling sumabak sa laro. Mahalaga ito lalo na't malaking bahagi si Ayton ng interior defense at rebounding ng Lakers ngayong season. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong Lakers community sa susunod na update kung paano ito makakaapekto sa availability ni Ayton at kung tuluyang malilinis ang kanyang pangalan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba ay distraction ito sa Lakers o mabilis din itong lilipas bago ang susunod na laro? Butler's shot blocked by Ayton, his second for two. All the time about not just his primary. This is a big streak right here. Roll to the rim. Luka Holtz.